Mga bossing, pakita ko lang sa inyo itong tatlong ano natin, MPPT ACC, umarangkada sila ngayon. Ito SRNA 40 amps, nagpo 40 amps talaga siya. Ang lakas, di ba? Itong Elijoy natin, umabot yung kanina ng 18 amps, umarangkada yan. Grabe, ang lakas ngayon, oh. Lakas ng harvest natin, oh. Nakikita nyo nagbi-blink, meaning walang kaba dyan. Hanggang dito lang ako, SRNA 40 amps ako, so hanggang 40 amps lang kaya kong ibigay. Kahit pa yung panel US lumagpas yung harvest niya, dito lang talaga ang ibibigay ko, 40 amps. So 24 volts yung battery natin, 28.8 volts yung charging voltage na gamit natin, or itong SRNA nasa lithium Li. Hindi siya naka-user, naka-lithium siya. Ito yung settings na ginamit ko, tsaka 24 volts na battery. Ito naman ang nakalagay, ang lakas ng harvest natin, di ba? Pero malamig lang siya, 45 degrees Celsius, kasi meron tayong gamit na pampalamig na sobrang wala talaga kang maririnig na kahit anong ingay dyan. Sobrang ganda niyan. Sobrang ganda ng ceiling fan na yan. Sobrang mura, 5 watts, 6 watts lang. Yan ang pampalamig natin dito sa system natin. Ito yung toroidal inverter natin na 3 kilowatt, 1 solar. Sobrang ganda nito, magbigay sa atin ng kuryente. Sobrang ganda, sobrang lamig kahit pa malakas yung loads na gamit natin. Wala kang kaba dyan. Sobrang durable. Sobrang ganda ng UI niya. Yung magsiset ka, hindi mo na kailangan ng manual, wala ka nang dapat i-memorize, pindot-pindot ka na lang, mababasa mo lahat, naka-English. So wala kang yung mga 0102, ano ibig sabihin nito, check mo na naman yung manual, yung gaya ng ibang mga inverter. Ito toroidal inverter na to, sobrang ganda, English, wala kang dapat na ipag-alala, nababasa mo lahat, kahit grade 1 naiintindihan, basta makaintindihan ng English. Yun lang. So yun mga bossing, time check, 40 amps yan, ha. 44, mga ganon, 10:44 in the morning. Ang lakas ng harvest natin ngayon. Ito ang mangyayari pag malakas ang harvest. SRNA 40 amps, dalawang tray na 550 watts naka-series, so total 1100 watts. So kung nagpa 40 amps siya, 1100 watts talaga or more, kasi 28.8 volts yung charging voltage natin times 40. So yun, ilang watts yun? Yun ang pumapasok sa battery natin na 24 volts na battery. 16 pieces na EVE LF100LA, 105 to 107 AH per cell. So ginawa natin 8S2P. So 16 pieces ginawang 8S2P, nagiging 24 volts 210 AH. So yun. Yan mga boss. Saka yung dalawa nating super ganda na mga active balancer, yung blue na nagbi-blink, may Bluetooth yan, active balancer, smart active balancer, may Bluetooth, so na-monitor natin yung voltages ng per cell na to, kung nakabalance ba siya o hindi sa cellphone natin through Bluetooth. Dinownload sa App Store or pwede rin sa iOS. At saka ito, hindi siya smart pero 10 amps yan, ito 1 amp, ito 10 amps na active balancer, toroidal type yan, ang ganda niyan. So yan ang dalawang active balancer natin na ginagamit. Sobrang ganda. Saka yung internet na ito na glow. Yan mga bossing. Ang ganda ng harvest natin ngayon. Mainit. Talaga yung araw. So malakas tayo mag-harvest ng ating system. 3 na 550 watts naka-series, dalawa. Bosca 160 watts. Tatlong piraso naka-series, total 480 watts. Ito naman, maliit natin, 200 watts step up Elijoy, step up, kasi 24 volts yung battery natin, isang piraso lang na panel ang ginamitan din dito. Bosca 240 watts. So 240 watts, pero 200 watts lang to, okay lang, kasi hindi naman laging 240 watts yung tsaka kaya naman yung kontrolin, kasi matalino naman si Elijoy. At saka na-test ko talaga to, hanggang ang output nito is hanggang 250 watts, kahit 200 watts lang yan. So step up, maliit yung reading na voltage,
nilalakihan niya kasi 28.8 ang charging voltage yung ginamit natin, pero ito yung battery voltage ngayon na detect niya. So malaking current 9 plus, nilalakihan yung voltage, lumiit yung current. So walang kaba kasi ang output papunta sa battery natin is mahinang current, malaki ang voltage, hindi umiinit. So yun ang kaganahan kasi pag naka-series, kasi pag naka-series or yun nga, yung panel na naka-series, kasi malaki yung voltage. Ang voltage hindi naman nakakainit yun. Ang current, pag malaking current kasi yung mga naka-parallel na mga panels, hindi siya naka-series, kailangan mo na malaking wires nun, or yung mga PV cable or mga ganyan, kasi malaki ang current, umiinit yan. So pag maliit ang current, malaki ang voltage. Napapansin nyo yung mga ano natin, yung sa kuryente, sa kanang kuryente ganyan, di ba 220 volts yung sa Pilipinas. Pag 220 volts, meaning malaki, 220 volts. So kahit na malaki yung ano mo, ref mo, malaki yung stove mo, di ba medyo maliit lang yung wires na gamit, kasi malaki yung volts, maliit lang yung current, 1 amp, 2 amps lang yung current, ganon. So yung kagandahan ng maliit na current. So maganda ang series na panel, naka-series, hanggat kaya i-handle ng mga SEC mo ang panel mo na naka-series, i-series mo. Wag mong i-ano na up, kailangang parallel, kasi yun, okay naman ang parallel, pero yun nga, kailangan mo na malaking PV cable, mga cables na ganyan, kasi mainit yan pag maliit. So malaking voltage, mas maliit na current, kasi naka series ka, walang kaba, kasi kahit maliit yung mga wires mo, hindi yan umiinit pag naka series. So yun ang mga bossing. God bless everyone. Pinakita ko lang sa inyo yan, malaki. Kanina 40, biglang bumaba kasi medyo nag-cloudy ng konti, pero aakyat yan. Ito din aakyat yan ulit. So yan, 9, okay yan. 9 plus 3 plus 25, magkano yon, times 28.8. So yon ang wattage na pumapasok ngayon sa battery natin. So God bless everyone, ingat po kayo palagi. Hi Bianca. Ang bibi ko. God bless everyone, have a great day.